Nakatayo ako sa ika-30 palapag ng Grand Hyatt sa Bonifacio Global City, Yise. Mula sa bintanang salamin na mula sahig hanggang kisame, ang nakikita ko ay isang sibilisasyon. Maayos ang mga kalsada. Ang mga sasakyan ay sumusunod sa linya. Ang mga gusali ay kumikislap sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa tropiko, gawa sa bakal at salamin na tila humahamon sa langit. Sa ibaba, nakikita ko ang mga tao, maliliit na tuldok na naglalakad sa pagitan ng mga mamahaling coffee shop at designer brands. Kung hindi ko alam kung nasaan ako, iisipin kong nasa Singapore ako, o baka sa isang malinis na sulok ng Los Angeles. Pero alam ko kung nasaan ako. Nasa Maynila ako. At hindi ako nandito para magbakasyon. Inayos ko ang aking kurbata habang tinitingnan ang aking sarili sa salamin. Ako si Arthur. Ng Apex Outsourcing Solutions. Ang trabaho ko ay simple, hanapin ang pinakamurang paraan para magpatakbo ng negosyo nang hindi isinasakripisyo ang kalidad. Ang tawag ng mundo dito ay globalization. Ang tawag ko dito ay cost efficiency. Bakit Pilipinas? Dahil ang bansang ito ay isang higanteng discount store ng talento. Sabi ng Forbes, ito ang call center capital of the world. Sabi ng mga accountant ko, makakatipid kami ng 70% sa labor costs kung ililipat namin ang operasyon dito. Ang English nila ay neutral accent. Ang kultura nila ay hospitality-oriented. Sa madaling salita, masunurin sila, marunong mag-English, at higit sa lahat, mura sila. Mura. Iyan ang keyword. Tumunog ang aking telepono. Si Jenkins, ang operations manager ko sa New York. Arthur, kumusta ang ground zero? Tanong niya. Mainit, sagot ko, kahit na ang aircon sa kwarto ko ay nakaset sa 18 degrees Celsius. Nasa Yise ako ngayon. Mukhang maayos naman. Parang hindi third world country. Huwag kang magpaloko sa view, Art, tawa ni Jenkins sa kabilang linya. Ang iiso ay isang bula. Isang bubble. Lumabas ka ng ilang kilometro at makikita mo ang totoong Maynila. Ang gulo. Ang traffic. Ang internet na kasing bagal ng pagong. Sigurado ka bang gusto nating mag-expand ng work from home setup dyan? Napatingin ako sa labas. Iyan ang dahilan kung bakit ako nandito. Dati, lahat ng empleyado namin ay nasa opisina. Madaling bantayan. Madaling kontrolin. Pero dahil sa pandemya at pagbabago ng ekonomiya, gusto ng board na subukan ang remote work model. Mas tipid sa upa ng opisina. Mas tipid sa kuryente. Pero may tiwala ba ako? Wala. Paano ako magtitiwala na nagtatrabaho sila ng maayos kung nasa bahay lang sila? Paano kung nanonood lang sila ng EJ? Paano kung ang internet nila ay napuputol tuwing ulan? Iyan ang aalamin ko, Jenkins, sagot ko ng seryoso. May schedule ako ng mga virtual audit bukas. At may ilang surprise visits akong gagawin. Kung makakita ako ng isang manok na tumitilaok habang kausap ko sila, kanselado ang buong plano. Binaba ko ang telepono. Lumabas ako ng hotel para kumuha ng kape. Pagbukas ng automatic doors, sinalubong ako ng hangin. Hindi ito ang sariwang hangin na inaasahan mo sa isang isla. Ito ay hangin na may bigat. Mainit, maalinsangan. Kahit dito sa malinis na parte ng lungsod, nararamdaman mo ang presensya ng milyon-milyong tao na nagsisiksikan sa isang espasyo. Naglakad ako papunta sa isang Starbucks Reserve. Puno ito ng mga young professionals. Mga naka-idlays, may hawak na laptop at nag-uusap sa Taglish. Make it venti, please. Non-fat milk, rinig kong order ng isang babae sa unahan ko. Ang accent niya ay halos perpekto. California girl. Pero nung tumulog ang phone niya, bigla siyang nagsalita ng mabilis na Tagalog na parang machine gun. Ito ang produkto nila. Ang dila nila. Ang kakayahan nilang magpalit ng anyo. Mula sa pagiging Pilipino, nagiging Amerikano sila kapag sumagot na sa telepono. Commodity. Kalakal. Umupo ako sa isang sulok at binuksan ang aking iPad. Tiningnan ko ang listahan ng mga top-performing teachers na i-audit ko bukas. Nasa tuktok ng listahan ang pangalang Maria Santos. Rating, 4.7 paghahati 5 stars.
Student feedback, excellent pronunciation, very patient, sounds like a native speaker. Tiningnan ko ang address niya sa file. Hindi ito sa Giese. Hindi rin sa Makati. Ang nakalagay ay isang lugar na hindi ko pamilyar. Barangay 105, Tondo, Manila. Ginooglo ko ang lugar. Ang mga lumabas na litrato ay nakakabahala. Mga bundok ng basura. Mga bahay na dikit-dikit. Mga bata na naliligo sa itim na tubig baha. Napakunot ang noo ko. Impossible. Paano magkakaroon ng excellent pronunciation at native speaker quality ang isang tao na nakatira sa ganitong lugar? Baka mali ang address. O baka naman luma na ang litrato sa Google. O baka niloloko lang nila kami. Uminom ako ng kape. Mapait. Ang tingin ko sa bansang ito ay simple lang, isang pabrika. At tulad ng anumang pabrika, kailangan ng mahigpit na quality control. Kung ang Maria na ito ay nagpapanggap na professional habang nakaupo sa gitna ng basura, ilalantad ko siya. Hindi ako nandito para magbigay ng kawanggawa. Hindi ako nandito para maawa sa kahirapan nila. Nandito ako para siguraduhin na ang bawat dolyar na ibinabayad ng kumpanya ko ay sulit. Tumingin ako sa mga skyscraper ng Giese. Ang ganda. Ang linis. Ang peke. Bukas, alamin ko kung ano ang nasa likod ng maskarang ito. Bukas, sisirain ko ang ilusyon. Kung akala nila ay kaya nilang isahan ang isang New Yorker, nagkakamali sila. Ang pangalan ng laro ay efficiency. At wala akong planong matalo. 9:00 ng umaga. Simula ng aking virtual audit. Nakaupo ako sa harap ng aking MacBook Pro sa loob ng hotel room. Tahimik. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng aircon. Sa screen ko, bukas ang Zoom application. Connecting, ang sabi sa screen. Biglang lumitaw ang mukha ni Maria Santos. Nagulat ako. Sa video, mukha siyang perpekto. Nakasuot siya ng puting collared shirt at itim na blazer. Ang buhok niya ay nakapusod ng maayos, ang tinatawag nilang i-clean bone. Ang background niya ay isang puting pader na may nakasabit na diploma at isang maliit na bandila ng Amerika. Very professional. Good morning, Emmer. Arthur, bati niya. Ang boses niya ay malinaw. Walang bahid ng Filipino accent. Ang isin niya ay ng Chicago, hindi ng Maynila. It is an honor to speak with you. Good morning, Emath. Santos, sagot ko, hawak ang aking pen. Let's get straight to the point. Gusto kong makita ang work setup mo. Internet speed. Backup power. Yes, sir, sagot niya ng mabilis. I have a fiber connection, 100 niya. And I have a VA for power interruptions. Habang nagsasalita siya, tinitigan ko ang kanyang mga mata. May kakaiba. Para siyang hindi mapakali. Ang mga mata niya ay pasulyap-sulyap sa gilid ng kamera. Parang may binabantayan. Is there someone else in the room with you? Tanong ko. No, sir. I am alone in my home office, sagot niya sabay ngiti. Isang ngating medyo pilit. At doon na nangyari. Tilaok. Isang malakas, mahaba, at matinis na tilaok ng manok. Hindi ito galing sa labas ng bintana ko. Galing ito sa speaker ng laptop ko. Galing ito kay Maria. Natigilan si Maria. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Mabilis niyang pinindot ang mute button. Anong tunog yon? Tanong ko ng malamig. In-unmute niya ang sarili. I'm sorry, sir. It's a neighbor's pet. Outside. The walls are thin. Waa! Waa! Sumunod naman ang iyak ng bata. Malakas. Parang gutom na gutom o nasasaktan. Muli, nag-mute si Maria. Nakita ko siyang lumingon sa likod, may sinenyasan, at bumalik sa kamera. Ang noo niya ay pinapawisan na, kahit naka-blazer siya. Nga. Santos, sabi ko, isinasara ang folder ko. Sabi mo, nasa home office ka. Ang naririnig ko ay parang nasa gitna ka ng palengke o sabungan. Sir, please let me explain, pakiusap niya. The audio cancelling software is usually working. Nag-glitch lang po siguro.
Software, tumawa ako ng mapakla. You are relying on software to hide reality. We are paying for professionalism, Maria. Not farm noises. Sir, I am the top performer for 3 months straight, depensa niya. Ang boses niya ay nanginginig na. Little metrics are perfect. Metrics are numbers. Perception is reality, sagot ko. Kung maririnig yan ng kliyente ko sa New York, akalain nilang nasa zoo sila. This is unacceptable. Pinatay ko ang tawag. Click. Tumingin ako sa itim na screen. Galit ako. Hindi dahil sa manok. Galit ako dahil tama ang hinala ko. Niloloko nila kami. Nagbibihis sila ng corporate attire, naglalagay ng puting background, pero ang totoo, hindi conducive ang environment nila. Binuksan ko ang profile ni Maria ulit. Barangay 105, Tondo. Kailangan kong makita ito. Kailangan kong makita kung gaano kalala ang sitwasyon para magkaroon ako ng ebidensya. Kapag bumalik ako sa New York, ipapakita ko sa board, heto ang realidad ng murang labor. Manok at iyak ng bata. Tumayo ako at kinuha ang coat ko. Prepare the car, sabi ko sa sarili ko. Or better yet, I'll take a taxi. I want the full experience. Sir. Tondo. Ang driver ng GrabCar ay tumingin sa akin sa rearview mirror. Ang mukha niya ay parang nakakita ng multo. Yes. Tondo. Barangay 105, ulit ko. Sir, nag-alinlangan ang driver. Are you sure? Do you have a guide? That place is not for tourists. Delikado. Dangerous. I am not a tourist. Just drive, utos ko. Umalis kami sa GIESE. Ang pagbabago ng paligid ay hindi dahan-dahan. Ito ay biglaan. Sa unang 10 minuto, nakikita ko pa ang mga luxury car showrooms, ang matatayog na condominiums, at ang mga damuhan na trim. Pero pagtawid namin ng tulay, nagbago ang kulay ng mundo. Ang asul na salamin ng mga gusali ay napalitan ng abong semento ng mga flyover. Ang maluluwag na kalsada ay sumikip. Ang mga kotse ay napalitan ng mga jeepney na nagbubuga ng itim na usok. Ang hangin sa labas ay naging maalikabok. Nagsimula ang traffic. Stop and go. Sa bawat paghinto ng sasakyan, may lumalapit. Mga batang kumakatok sa bintana, namamalimos. Mga nagtitinda ng sigarilyo, tubig, mani, sampagita. Sorry sa traffic, sir, sabi ng driver. Welcome to the real Manila. Tumingin ako sa iya ko. Palapit na kami. Ang mga gusali ay lalong pumapangit. Wala nang pintura. Ang mga kable ng kuryente ay naguhulugan na parang spaghetti sa itaas ng kalsada. Malapit na tayo, sabi ng driver. Sir, ibababa ko lang kayo sa main road. Hindi po papasok ang kotse ko sa loob. Masikip. At baka gasgasan. Fine, sagot ko. Huminto ang kotse sa gilid ng isang kalsada na puno ng putik at tubig, kahit hindi naman umuulan. Pagbukas ko ng pinto, sumampal sa akin ang init. 36 degrees, pero dahil sa humidity at usok, pakiramdam ko ay nasa loob ako ng oven. Ingat po kayo, sir, sabi ng driver bago siya mabilis na umalis, parang tumatakas. Naiwan akong nakatayo sa bangketa. Nakasuit. Naka-leather shoes. May hawak na briefcase. Para akong alien na bumagsak sa ibang planeta. Tumingin ako sa paligid. Ang mga tao ay nakatingin sa akin. Hindi ito tingin ng paghanga. Ito ay tingin ng pagtataka. Anong ginagawa ng isang Amerikanong naka-Amerikana sa impyernong ito? Tinsek ko ang phone ko. Destination is 200 meters away. Walk straight. Huminga ako ng malalim at agad na nagsisi. Ang amoy ay pinaghalong nabubulok na basura, pritong isda, at imbornal. Let's get this over with, bulong ko. Humakbang ako papasok sa totoong Pilipinas. Akala ko nakakita na ako ng kahirapan. Nakapunta na ako sa Bronx. Nakapunta na ako sa Mexico. Pero ang Tondo ay iba. Ang Tondo ay isang organismo. Ang mga eskinita ay parang bituka. Makikipot, madilim at bas. Ang mga bahay ay hindi gawa ng arkitekto.
Ang mga ito ay pinagtagpi-tagpi mula sa kung ano ang nakuha sa basura. Yero na puno ng kalawang. Plywood na amag na. Tarpaulin ng mga politiko na ginawang dingding. Habang naglalakad ako, kailangan kong umiwas sa mga sampayan ng damit na nakaharang sa daan. "Excuse me," sabi ko sa isang matandang babae na naglalaba sa gitna ng daan. Tinitigan niya lang ako habang binabanlawan ang isang shirt na may mukha ni Elsa ng Frozen. Ang ingay ay overwhelming. Sa bawat bahay may radyo. May telebisyon na sobrang lakas ang volume. May nagkakaraoke kahit tanghaling tapat, kumakanta ng "Y&Y Way" ng sintonado. May mga asong tumatahol. May mga nag-aaway na mag-asawa. Paano nakakapagtrabaho ang kahit sino sa lugar na ito? Paano nakakapag-focus si Maria? Tumingin ako sa giya. Ang blue dot ay tumigil. "You have arrived." Tumingala ako. Nasa tapat ako ng isang istruktura na mukhang babagsak kapag hinipan ng hangin. 2 palapag. Ang dingding sa ibaba ay hollow blocks na walang finishing. Ang itaas ay pinagtagping kahoy at yero. May nakasulat sa pinto gamit ang chalk, "Bawal umihi dito." Ito ba talaga? Impossible. Baka mali ang data ng EA. Ang teacher na nakausap ko kanina ay mukhang nasa opisina. Ang babaeng may malinis na blazer at perpektong English accent ay hindi pwedeng nakatira sa dito. May narinig akong boses. Pamilyar na boses. "Okay class, repeat after me, the rain in Spain stays mainly in the plain." Ang boses ay nanggagaling sa isang butas sa dingding sa 2 palapag. Lumapit ako ng dahan-dahan. Sumilip ako sa siwang ng lumang kahoy. Ang nakita ko ay nagpatigil sa paghinga ko. Nakita ko si Maria. Nakaupo siya sa isang maliit na bangkito. Sa harap niya ay ang laptop na nakapatong sa tumpok ng mga libro para maging A-level. Sa likod niya, ang white wall na nakita ko sa video call ay hindi pader. Ito ay isang piraso ng styrofoam na pininturahan ng puti na itinali gamit ang straw sa kisem. Pero ang mas nakakagulat ay ang nasa paligid niya. Ang kanyang home office ay isang sulok na hindi lalampas sa 1 metro kwadrado. Ang mga dingding sa paligid niya ay tinakpan ng mga tray ng itlog, egg trays. Daan-daang tray ng itlog na gawa sa karton, idinikit sa dingding para magsilbing soundproofing. Mainit. Walang aircon. Isang maliit na electric fan ang nakatutok sa likod niya. Nakita ko ang pawis na tumutulo sa lid niya. Ang likod ng kanyang blazer ay basang-basa. Sa ibaba, nakasuot siya ng pajama na may butas. Nakayapak ang kanyang mga paa sa sahig na kahoy. Pero sa screen nakaharap niya, nakangiti siya. Kalmado. Elegante. "Very good, Kim," sabi niya ng masigla. "Your pronunciation is getting better." Napaatras ako. Ang manok na narinig ko kanina. May dumaang manok sa ilalim ng bahay nila. Ang iyak ng bata. Rinig na rinig ko ngayon mula sa kabilang bahay. Pero sa loob ng maliit na kahon na gawa sa karton ng itlog, lumilikha siya ng himala. Nilalabanan niya ang ingay. Nilalabanan niya ang init. Nilalabanan niya ang kahirapan. Para lang magmukhang first world sa harap ng kamera. Napahawak ako sa pader na marumi. Akala ko nandito ako para hulihin ang isang sinungaling. Pero ang nahuli ko ay ang sarili kong kamangmangan. Biglang tumahol ang aso sa paanan ko. "Arf! Arf!" Napatigil si Maria sa pagsasalita. Lumingon siya sa direksyon ko, sa siwang ng dingding. Nagkatama ang aming mga mata. Nanlaki ang mga mata niya. Ang key professional mask niya ay nahulog. "Sir Arthur." Hindi ako makagalaw. Nakatayo ako sa labas, nakasilip sa butas ng dingding na parang magnanakaw, habang ang empleyado ko, ang top performer ko, ay nakatingin sa akin na may halong sindak. Nakita ko ang pagtaas-baba ng dibdib niya. Panik. Takot. Alam niya kung sino ako. Nakita niya ang mukha ko sa Zoom kanina. Alam niya na kaya kong tapusin ang trabaho niya sa isang pitik ng daliri. Pero may nangyari na hindi ko inaasahan. Sa halip na tumayo at magpaliwanag, sa halip na isara ang laptop, itinaas niya ang kanyang daliri sa tapat ng kanyang bibig. Hele! Pagkatapos, itinuro niya ang screen. May estudyante pa siya.
Isang batang Koreano na naghihintay ng sagot. Huminga siya ng malalim. Sa isang iglap, nawala ang takot sa mukha niya. Bumalik ang ngiti. Ang mga mata niya ay muling kuminang, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa disiplina. Sorry, Kim. L-Ray connection just blinked, sabi niya sa kamera. Ang boses niya ay kalmado, masaya, professional. Let's continue. Can you say, the quick brown fox? Umatras ako ng bahagya para hindi ako makita ng webcam. Sumandal ako sa mainit na pader ng yero. Dito ko lang napansin ng detalyado ang kanyang opisina. Ito ay isang obra maestra ng kahirapan. Ang mga tray ng itlog, egg trays, ay hindi lang basta idinikit. Nakalayer ang mga ito para basagin ang sound waves. Sa sahig, may mga lumang unan at comforter na nakalatag, siguro para hindi marinig ang yabag ng paa o ang vibration ng sahig na kahoy. Ang ilaw niya ay galing sa isang ring light na gawa sa EA, isang bilog na karton na binalutan ng aluminum foil at nilagyan ng C-strip. Ang laptop niya ay nakapatong sa ibabaw ng tumpok ng lumang encyclopedia at isang kahon ng sapatos. At ang suot niya, Diyos ko, ang suot niya. Sa zoom, nakikita ko lang ang balikat pataas. Ang malinis na blazer, ang kwelyo. Pero dito, nakikita ko ang kabuuan. Ang blazer niya ay nakaklip sa likod gamit ang binder clip para magmukhang fit at hindi gusot. Sa ibaba, nakasuot siya ng pajama na may cartoon character na kupas na. Nakapaalang siya. Sa tabi ng paa niya, may isang baso ng tubig at isang platito ng mani. Pawis na pawis siya. Ang electric fan ay nasa likod niya, nakatutok sa likod ng laptop para hindi ito mag-overheat, hindi para sa kanya. Tinitiis niya ang init para lang hindi mamatay ang computer na bumubuhay sa kanila. Ito ang binabayaran ko ng $3 kada oras. Ito ang imurang labor na ipinagmamalaki ko sa board meeting. Ang nakikita ko ay hindi pandaraya. Ang nakikita ko ay engineering. Ang nakikita ko ay purong survival instinct. Nakaramdam ako ng kakaibang bigat sa dibdib ko. Hindi ito galit. Ito ay hiya. Nagpa siya akong maghintay. Gusto kong makita kung paano niya ito tatapusin. Para itong isang live performance sa teatro, at ako ang tanging audience sa backstage. Ang galing niya ay hindi mapagkakaila. Very good. Now, let's nearly reading this paragraph. Habang nagbabasa ang estudyante sa kabilang linya, biglang dumaan ang isang tricycle sa labas. Ang ingay ng tambutso ay parang baril. Broom! Broom! Mabilis pa sa kidlat, pinindot ni Maria ang mute button sa keyboard. Tumigil siya sa pagsasalita. Hinintay niyang makalampas ang tricycle. Binilang niya ang segundo. 1, 2, 3. Nang mawala ang ingay, in-unmute niya ang sarili na parang walang nangyari. Excellent reading, Kim, bati niya. Hindi narinig ng bata ang tricycle. Ang narinig lang niya ay ang boses ng kanyang guro. Ilang sandali pa, may sumigaw na kapitbahay. Hoy! Yung sinampay mo. Muli, mute button. Ngiti sa kamera. Tango sa estudyante. Unmute. Yes, that's correct grammar. Ang mute button ay ang kanyang sandata. Ito ang kanyang shield. Gamit ang isang daliri, hinihiwalay niya ang dalawang mundo. Sa isang mundo, may batang Koreano na nag-aaral sa komportableng kwarto sa Seoul. Sa kabilang mundo, may babaeng Pilipina na nakaupo sa gitna ng ingay, init, at alikabok ng tondo. At pinagdurugtong niya ang dalawang mundong ito gamit ang kanyang boses at ang kanyang tiyaga. Tiningnan ko ang relo ko. 10 minuto na lang. Nakita ko ang pagod sa mukha niya kapag hindi siya nagsasalita. Pumipikit siya ng mabilis. Humihinga ng malalim. Pero pagbukas ng bibig niya, puno ulit ng enerhiya. You did a great job today, Kim. See you tomorrow. Nag-wave siya. Bye, Teacher Maria, sagot ng bata. Click. Natapos ang tawag. Bumagsak ang balikat ni Maria. Ang ngiti ay nawala na parang bula. Yumuko siya at isinandal ang noo sa keyboard. Narinig ko ang mahina niyang paghikbi. Tapos na, bulong niya sa sarili. Humakbang ako. Tumunog ang sahig na kahoy sa ilalim ng bigat ng aking sapatos. Creak. Nag-angat siya ng tingin.
Nakita niya ako sa pintuan, wala talagang pinto, kurtina lang nagawa sa sako. Mabilis siyang tumayo. Inayos niya ang blazer niya, kahit na alam niyang nakita ko na ang pajama niya. Sir Arthur, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Please let me explain. Huwag niyo po akong tanggalin. Kailangan ko po ang trabaho. Hindi ako nakapagsalita agad. Ang imahe ng cheesy na dala ko kanina ay parang natunaw sa init ng kwartong ito. Nga. Santos, sabi ko ng mahina. Sir, alam ko bawal ang maingay, mabilis niyang sabi, nagmamakaawa. Gagawan ko po ng paraan. Magdadagdag pa ako ng karton. Magdadagdag ako ng foam. Please, sir. Huwag ngayon. Papasok na sana ako para kausapin siya nang masinsinan nang may marinig akong tunog mula sa likod ng styrofoam wall. Tubig. Isang ungol. Mahina, garalgal. Boses ng matanda. Natigilan si Maria. Tumingin siya sa akin, tapos sa likod ng styrofoam, tapos sa akin ulit. Ang mukha niya ay puno ng desperasyon. Sandali lang po, sir, sabi niya, at tumakbo siya papunta sa likod ng kanyang studio background. Sinundan ko siya. Hinawi ko ang styrofoam na nakatali sa kisem. Bumagsak ang ilusyon. Sa likod ng maputing pader na nakikita ko sa Zoom, naroon ang katotohanan. Isang papag na kawayan. Nakahiga doon ang isang matandang lalaki. Payat na payat. Ang balat ay dikit sa buto. May tube na nakakabit sa ilong niya, nasogastric tube. Ang amoy ay amoy ng gamot at alkohol. Tay, andito na ako, bulong ni Maria habang kumukuha ng tubig at bulak. Dahan-dahan niyang pinunasan ang labi ng matanda. Maria, ungol ng matanda. Sino yon? Wala po, tay. Bisita lang. Kaibigan. Nagsinungaling siya. Tinawag niya akong kaibigan. Tiningnan ko ang paligid ng kwarto ng tatay niya. Sa tabi ng kama, nakita ko ang mga resibo ng gamot. Tumpok-tumpok na resibo. Tiningnan ko ang mga presyo. Antibiotics. Painkillers. Adult diapers. Ensure milk. Nag-compute ang utak ko na sanay sa numbers. Ang sahod niya ay $3 per hour. 8 hours a day. $24. Mga 1,300 pesos. Ang isang lata ng gatas na nakita ko sa mesa ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Ang gamot, ang kuryente, ang internet. Kaya pala siya nandito. Kaya pala tinitiis niya ang init. Kaya pala nagtatrabaho siya sa bahay. Hindi dahil gusto niyang makatipid sa pamasahe. Kundi dahil walang ibang mag-aalaga sa tatay niya. Siya ang nurse. Siya ang breadwinner. Siya ang lahat. Bumalik si Maria sa harap ko matapos painumin ang tatay niya. Tinanggal niya ang blazer niya. Wala na siyang pakialam kung makita ko ang lumang sando na suot niya sa loob. Na-stroke po siya last year, sabi ni Maria, nakayuko. Hindi ko po siya pwedeng iwan. Wala kaming pambayad sa ospital. Wala kaming pambayad sa caregiver. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ang mga mata niya ay wala ng takot, pagod na lang. Sir, kaya ko pong maging professional. Nakita niyo naman po, di ba? Mataas ang ratings ko. Hindi nagrereklamo ang students ko. Ginagawa ko naman ang lahat eh. Ito lang po ang paraan para mabuhay kami. Natahimik ako. Kanina, sa hotel, inisip ko na ang mga taong ito ay tamad. Na gusto lang nilang magbuhay hayahay sa bahay, kaya ayaw nilang pumasok sa opisina. Inisip ko na ang $3 ay mura para sa akin, kaya dapat magpasalamat sila. Pero ang $3 na yon para kay Maria, iyon ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan ng tatay niya. Ang bawat excellent rating na nakukuha niya ay hindi para sa bonus. Ito ay para sa susunod na lata ng gatas. Naramdaman ko ang lamig ng aircon ng hotel sa alaala ko. At naramdaman ko ang init ng tondo sa balat ko. Ang layo. Sobrang layo. Maria, sabi ko. Ang boses ko ay parang boses ng ibang tao. Mas mababa. Mas tao. May internet connection ka ba dito na maayos?
Nagulat siya sa tanong ko. Opo, sir. Fiber po. Business plan. Mas mahal pa po sa renta ng bahay namin ang bayad ko sa internet. Priority po yon. Tumango ako. Tiningnan ko ang mga tray ng itlog sa pader. Tiningnan ko ang styrofoam. Tiningnan ko ang matandang nasa kama. Good, sabi ko. Kinuha ko ang wallet ko. Hindi ko alam kung bakit. Ito ay labag sa protocol. Ito ay hindi corporate. Pero kumuha ako ng lahat ng cash na dala ko. Mga 1,000 pesos. Inilapag ko sa mesa sa tabi ng laptop. Sir. Advance bonus pagsisinungaling ko. Para sa soundproofing. Kailangan nating ayusin yan. Tinalikuran ko siya bago pa siya makatanggi. Hindi ko kayang tignan ang mukha niya. Masyadong masakit ang pasasalamat sa mga mata niya. Hindi ako karapat-dapat pasalamatan. Ako ang kontrabida sa kwentong ito kanina. Babalik ako, sabi ko. Hindi para mag-audit. Kundi para tumulong. Lumabas ako ng bahay. Ang hangin sa labas ay mabaho pa rin. Ang ingay ay nandoon pa rin. Pero parang nagbago ang paningin ko. Ang mga tray ng itlog ay hindi na basura. Ang mga ito ay ginto. Hindi ako umalis agad. Bumalik ako sa loob pagkatapos kong mahimasmasan sa labas. Nakaupo si Maria sa tabi ng tatay niya, hawak ang kamay nito. Ang US dollars isa 0,000 pesos, nakatumbas lang ng US dollars 200 para sa akin, ay nasa mesa pa rin, hindi niya ginalaw. Sir, sabi niya, hindi ko po ito matatanggap kung awa lang po ito. Tumingin ako sa kanya. Sa kabila ng dumi ng paligid, sa kabila ng butas niyang pajama, ang taas ng noo niya. Hindi yan awa, Maria, sagot ko. Umupo ako sa isang plastik na bangkito na medyo gumuwang sa bigat ko. Bayad yan para sa leksyon. Leksyon po. Tinuruan mo ako ngayon kung ano ang totoong kahulugan ng work ethic. Huminga ako ng malalim. Maria, $3 per hour. Alam kong alam mo na sa VIA, ang minimum wage ay $15. Hindi ka ba galit? Hindi ka ba nagagalit na ginagamit namin kayo dahil mura kayo? Ngumiti siya ng mapait. Inayos niya ang kumot ng tatay niya. Sir Arthur, simula niya. Sa totoo lang. Minsan, masakit. Alam namin na yumayaman ang mga kliyente namin dahil sa amin habang kami ay nagkakandara pa dito. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Pero sir, dito sa Tondo wala kaming luxury na mag-inarte. Ang $3 na yan para sa inyo, presyo ng kape. Para sa akin, yan ang oxygen ng tatay ko. Iyan ang bigas sa mesa namin. Hindi kami nagtatrabaho para yumaman. Nagtatrabaho kami para mabuhay ng may dignidad. Ayaw naming magnakaw. Ayaw naming mamalimos. Gusto naming kumita gamit ang utak at boses namin. Dignidad. Ang salitang iyon ay tumatak sa utak ko. Sa corporate world, ang dignidad ay nasusukat sa laki ng opisina, sa ganda ng titulo. Dito, ang dignidad ay ang kakayahang maglagay ng pagkain sa mesa nang hindi tinatapakan ang ibang tao. Ang tawag namin dito, sir, ay diskarte, dagdag niya. Kahit anong ibato ng mundo sa amin, bagyo, baha, sakit, gagawa kami ng paraan. Kung kailangan kong magdikit ng tray ng itlog sa pader para maging soundproof, gagawin ko. Dahil ang trabahong ito ang bumubuhay sa amin. Natahimik ako. Ako na nagrereklamo kapag mahina ang wifi sa hotel. Ako na nagagalit kapag hindi mainit ang kape ko. Wala akong karapatang magsalita tungkol sa hard work sa harap ng babaeng ito. Sir, tanghali na po, sabi ni Maria. Tumayo siya at pinunasan ang luha. Wala kaming fancy food pero baka gusto niyong sumalo. Sa protocol ng kumpanya, do not eat anything not sealed. Hygiene issues. Pero tumango ako. I would love to. Naglabas siya ng isang maliit na mesa. Naghain siya ng kanin, pritong tuyo, dried fish, at kamatis na may itlog na maalat. Simple. Napakasimple. Habang kumakain kami, may kumatok sa pinto. 3 bata. Madudungis, walang tsinelas. Teacher Maria. Teacher Maria, tawag nila.
Magtuturo ka ba ngayon? Ngumiti si Maria. Mamaya na, mga anak. May bisita si teacher. Tumingin sa akin ang mga bata. Nanlaki ang mga mata nila. Wow, Amerikano. Hello, Joe. Sino sila, tanong ko. Mga kapitbahay ko, sagot ni Maria habang inaabutan sila ng pandesal. Tuwing Sabado, tinuturuan ko silang mag-English ng libre. Para balang araw baka sakaling makalabas din sila dito sa Tondo. Tulad ng pangarap ko. Pinanood ko siya. Pagod na siya sa trabaho. May sakit ang tatay niya. Kulang siya sa pera. Pero nagbibigay pa rin siya. She gives even when she has nothing left. Kinain ko ang tuyo. Maalat, malutong. Sinabay ko sa kanin at kamatis. Ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko sa buong buhay ko. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa puso ng naghanda. Napagtanto ko ang isang bagay. Ang bansang ito ay hindi mahirap. Ang bansang ito ay ninanakawan lang ng pagkakataon. Ang yaman nila ay wala sa bangko. Nasa komunidad nila. Nasa bayanihan nila. Maria, sabi ko habang tinatapos ang pagkain. Yung audit mo hindi ka bagsak. Tumingin siya sa akin, kabadong naghihintay. Ikaw ang pinakakwalipikadong empleyado na meron ako, pagpapatuloy ko. Dahil ang skills, pwedeng ituro. Pero ang character. Ang tapang na meron ka. Hindi iyon nabibili. Tumulo na naman ang luha niya. Pero ngayon, luha na ng ginhawa. Bumalik ako sa GSC bago lumubog ang araw. Pagpasok ko sa Grand Hyatt, ang lamig ng aircon ay naramdaman kong muli. Pero hindi na ako komportable. Ang karangyaan sa paligid ko ay parang naging offensive. Parang insulto. Umupo ako sa desk ko. Sa screen ko, nandoon pa rin ang draft ng report ko, recommendation, strict penalties for noise issues. Cost-cutting measures. Pinindot ko ang delete. Binuksan ko ang bagong dokumento. New Board Directors, New York from Arthur C. Subject, New Policy at Philippines Operations. Nagsulat ako ng mabilis. Ang mga daliri ko ay lumilipad sa keyboard dala ng galit at determinasyon. Home Office Subsidy, ang bawat empleyado ay bibigyan ng $500 allowance para sa noise-canceling headphones at proper equipment. Hindi na nila kailangang gumamit ng tray ng itlog. Health Emergency Fund, magtatayo kami ng pondo para sa mga empleyadong may sakit na kapamilya. Para hindi nila kailangang pumili sa pagitan ng gamot at pagkain. Salary adjustment, itaas ang base pay. Hindi dahil hinihingi nila, kundi dahil deserve nila. Ang living wage ay dapat tunay na nakakabuhay. Tinawagan ko si Jenkins sa New York. Arthur. Ano? Nakita mo ba ang mga manok? Tanong niya agad. Nakita ko, Jenkins, sagot ko ng seryoso. At nakita ko rin kung bakit tayo swerte na nagtatrabaho sila para sa atin. Anong ibig mong sabihin? Ang mga taong ito, they are fighters. Kung kaya nilang magbigay ng world-class service habang nasa gitna ng giyera ng kahirapan, isipin mo na lang kung ano ang kaya nilang gawin kung bibigyan natin sila ng tamang suporta. Katahimikan sa kabilang linya. Baguhin mo ang kontrata, Jenkins. We are investing in people, not buying commodities. Binaba ko ang telepono. Naglakad ako sa bintana. Tumingin ako sa malayo sa direksyon kung nasaan ang Tondo. Hindi ko ito nakikita mula dito dahil sa usok at dilim. Pero alam kong nandoon ito. Alam kong nandoon si Maria. Alam kong nandoon ang Golden Egg Tray Studio. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan ang numero ni Maria. Hello? Sir Arthur. Sagot niya. Rinig ko ang kaba. Maria, sabi ko. Huwag ka nang pumasok bukas. Pipo. Sir. Bakit po? Halos umiyak siya. Huwag kang pumasok dahil ipapadala ko ang team ko dyan para mag-install ng totoong soundproofing sa kwarto mo. At bibili kami ng bagong aircon para sa tatay mo. Narinig ko ang singhap niya. Narinig ko ang paghagulgol. Sir, bakit po? Dahil ang ginto, Maria, sagot ko ng may ngiti, ay hindi dapat iniiwan sa putikan. Kailangan itong pakinangin. Binaba ko ang telepono.
Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ako ay tunay na si. Hindi dahil sa laki ng kinita ng kumpanya ko, kundi dahil may binago akong buhay. Ang Pilipinas ay bansang mura. Mali. Ang Pilipinas ay bansa ng mga taong priceless. Walang katumbas na halaga. At ako ang pinakaswerteng tao dahil natagpuan ko sila.